Hi guys! Good morning! So for today's video, pag-usapan naman natin ang aking immigration experience. So kwento ko lang guys, back 2020 may offload record ako going to Dubai. Na-upload ako that time kasi yung first flight ko noong 2014 papuntang Dubai ay tourist ako. Then nagka-work ako sa Dubai guys. So big no talaga yun guys. So it's a big no, napaka-red flag ng ganun. Kasi talagang makwe-question ka kapag ganun, na nung una tourist ka, tapos nag-work ka, paano hindi, isa ang pinakang ano nila, paano hindi namin masasabi or hindi namin masasabi na mag-work ka doon ulit, tari ko. So, yun nga. So, anyway, yun nga, may record ako 2020. So, nito nga 2024, nung August, talagang worried ako na baka ma-hold ako dahil dun sa record ko yun, guys. So, anyway, yun nga, sabi ko kay Mr. bago pumunta kami sa airport is mas maaga. Kasi baka malate kami or mahaba yung pila sa immigration and sa check-in baggage. At saka baka maraming itanong sa akin. So, at least kahit paano may time kami. So, noon nga, pagdating namin sa airport, ang flight namin is 9 p.m. Pagdating namin to siguro mga 4. Ang una namin ginawa nun ay nagbayad ng travel tax kasi ang visa ko ay Schengen. Type C. Bali parang visit visa lang siya. And after nun, nagpunta na kami sa check-in baggage. And pagkatapos namin ma-check-in yung isang naming bagahe, diretso na agad kami sa immigration. Pagdating sa immigration, doon ako pumila sa lane ng husband ko. And sabay kami pumunta sa unahan ng immigration. Sabay kami pumunta sa immigration officer. Pagdating doon sa immigration officer, ang unang inassist niya ay yung husband ko. Madali lang. Picture, tatak. Pagkatapos naman, ako naman yung tinanong niya, kaano-ano mo si sir? Sabi ko, husband ko po. Tapos, meron siyang kinuhang papel kasi doon pala sa monitor niya, nakita niya yung upload record ko nga. Yun yung pinakang nagwo-worried talaga ako na makita yung record ko and ma-hold ako sa second interview. Kasi sa second interview, doon ka na talaga gigisahin. Doon ka tatanungin, sinong sponsor mo, ganyan yung mga documents mo. So, ang nangyari nga, may pinilapan lang siya doon and sabi niya sa akin, pumunta ka doon, pumasok ka doon, tinuro niya sa akin yung doon sa side, kung nasan yung mga second immigration officer. So, sabi niya, pumunta ka doon, dalhin mo to, and fill-upan mo to. So, pagpunta ko doon, and si husband, sabi ni immigration officer, mag-antay lang sa labas. So, pagpunta ko doon, fill up, tapos may kumuha ng passport ko para tatawagin daw yung kapag turn ko na. So, nung turn ko na, pagkaupo ko, nung pumasok lang talaga ako, ang dinala ko lang doon nagamit is yung bag ko na personal bag ko at saka yung aking documents na marriage certificate, PSA, and also Hungarian marriage certificate. So, nung pagkapunta ko doon, only PSA marriage certificate yung hawak ko. Nasa bag pala ni Mr. ko yung Hungarian. So, pagkapunta ko doon, nakita ni immigration officer yung hawak ko. Tinanong niya agad ako kung ano yan. Sabi ko, marriage certificate po. Sabi niya, nasa na husband mo? Tinuro ko siya. Sabi niya, yun pala si husband mo. Sabi ko, yes po. Sabi niya, nakita niya yung pinilapan kong form. Sabi niya sa akin, dapat meron kasi akong mga hindi napilapan. So, sabi niya, pilapan mo to, ito. Dapat mapilapan mo lahat yan. Tapos, nagsusulat na ako, sabi niya, wait ka lang, kausapin ko lang muna si husband ko. And habang nagsusulat talaga ako, nagdadasal ako na sana maano ni husband ko lahat kasi lahat ng itanong sa kanya ay talagang masagot niya ng ayos ba. And yun nga, ang sabi lang naman ni husband ko na tinanong sa kanya is kung sa Denmark ba talaga siya nag-work. So, and also kinuha lang yung passport niya para mapa-photocopy. So, pagbalik ni I.O. dun sa desk niya, sabi niya, tinanong niya lang ako kailan nga kami kinasal, kailan yung balik ko, and yun lang, tapos na. Tapos, meron siyang sinusulatan na papel. So, nag-aantay lang ako doon. Tapos, pinatago niya na sa akin yung marriage certificate namin. Tapos, sabi niya sa akin, okay na, dalhin mo to, bigay mo sa doon, sa kung saan ka unang pumila, and ibabalik mo sa akin tong papel na to. Sabi ko, okay po, thank you po. Sabi ko, ganun. Sabi ko doon, pagpunta ko doon, chinek niya yung papel, and then picture, tatak. And sabi niya sa akin, ibalik mo tong papel doon sa nag-interview sa'yo. Tapos yun, pagbalik ko doon sa immigration na nag-ano sa akin, sabi ko, ito po, okay na po ba? Ganyan, parang tinanong ko, minake sure ko na pwede na akong dumiretso. Tapos sabi niya, yes, okay na. Sabi ko, thank you po. So, yun guys, yun lang naman yung nangyari. Kasi, and also, hindi ako hinanapan ng affidavit of support. Kasi, ang alam ko, nung nag-inquire kami, nung nag-inquire yung husband ko sa immigration, ang sabi sa kanya, ang immediate family ay hindi nare-require ng affidavit of support. Pero baka daw hanapan ng CFO. Pero nung sa counselor ko, sabi ng counselor ko, yung CFO ay hindi na siya nire-require kapag short stay visa. So, hindi mo na rin kailangan ng CFO kapag short stay visa ka. And kapag
travel, kapag sponsored yung travel mo or nyo, and yung sponsored nyo ay pinsan, kapatid, and also boyfriend, friend, ay dapat may affidavit of support ka kapag sponsored. Kapag immediate family, kapag asawa ka naman, hindi na nila hinahanapan. Yun yung sabi ng immigration nung nag-inquire si husband. So, yun lang guys, and thank you for watching. Bye!